Pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po muna sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus upang ating buhay na Diyos minamahal ay magpala po kami naman at maglangis sa kanyang mga banal na salita. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa gabi ito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silaw ng langit, ibabaw ng lupa, na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umasa. Sa iyong pangalan kami nagtitiwala. Dalangin namin na iyong gabay patnubay sa aming pakikinig at pag-aaral ng mga salita mo. Buksan mo ng aming puso ang pangunaw, magyambang lingkod, tunay na sagan ang akin. Hallelujah! Wala po akong magagawa. Anoint the words, Lord. Put the words in my mouth, leading prayer for beloved herbal pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan, anumang sagabal sa aming pakikinig out right now, and by the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin at luwalhatiin po ang ating buhay na Diyos, mga minamahal at minsan na pa sa mga oras nito. Bago pong lahat, amin po nang pinapaabot, mga minamahal ang aming papuri, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Will D. Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to our beloved children, to whole blessed Almeida family, and pleasant evening na po mga minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng ating mga kababayan dito sa bansa ng Pilipinas na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng Diyos, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal na talagang masinop at matyaga pong nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Naway busugin ng Diyos ang inyong mga kaluluwa sa magitan ng salita ng ating mahal na Panginoon, at sa lahat po ng ating minamahal at maginigiliw po nating mga kapatid, mga minamahal, araw po ng bukas, araw ng linggo, mga minamahal, ay ating pong idadaos ang 23 taong anibersaryo, Talipaw Peace Mission anniversary po, minamahal. At ito po'y tagumpay ng isa, ay tagumpay nating lahat. Kaya ang tagumpay na ito, pag-akyat ng ating minamahal at ginagala na pastor sa dako ng Talipaw, Hulu-Sulu, kabundukan ng Sulu, na tunay ni sila po ay nakapasok doon ng buhay at nakauwing buhay. Ito po'y dakilang biyaya, mga minamahal. Katapos ang 27 sipatan hostages, sila po ay nakalaya na wala naman pong anumang ransom, mga minamahal, na ipinatong sa kanilang ulo, at sila po ay nakalabas, mga minamahal, na hindi po nakapagbayad ang gobyerno. Kaya ito ay napakalaking himala po, mga minamahal. At sa oras nito ay patuloy po nating pinapaabot ang ating pagbati sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga Muslim brothers dito po sa dako ng Zamboanga, mula Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa buong Pilipinas. Mga minamahal, ay magandang gabi po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran in abroad. Sa dako po mga minamahal ko ng Malaysia, Sabah, Malaysia, may lang po tayong mga kapatiran dyan na patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na gawain. Sa dako ng Australia, Perth, Australia, at sa dako mga minamahal ko ng Singapore, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Cambodia, mga kapatiran po natin, mga minamahal ko, sa dako ng Canada, sa dako ng New Jersey, at maging sa dako po mga minamahal sa dako ng Grand Ferry at sa dako ng Calgary. Ilan sa ating mga kapatid na patuloy pong mga minamahal sumusubaybay sa banal na gawain ng ating buhay na Diyos. So tayo po inadako na po minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, mga minamahal, siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa. At mga minamahal, handa po natin ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, at ang Diyos ang magbukas ng ating puso at pangunawa at maunawaan po natin lahat ng kahalagahan ng kaligtasan at buhay na walang hanggang, mga minamahal. And let's talk about the topic, the most fearful thing, the most fearful thing. Isang bagay na nakakatakot, mga minamahal. Ang sabi dito, the most fearful thing is the things when we are full in the hands of the living God. Isang bagay na nakakatakot, mga minamahal. Maraming bagay ang nakakatakot, mga minamahal. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bagay, yung tayo po'y nasa kamay na ng Diyos at tayo po'y mahulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang talata nating pag-aralan from the book of Hebrew, chapter 10, verse
31, mga minamahal sa ating screen, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God, mga minamahal. Sa Tagalog, sabi ng Biblia, kakilakilabot na bagay ang tayo po'y mahulog mula sa kamay na Diyos ng Diyos na buhay. Bakit po, mga minamahal? If you are in the hands of the living God, you are safe and secured. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ipangamba. Yan po yung advantage ng mga taong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. Merong Diyos na mag-iingat sa atin. Merong Diyos ang magpuproteksyon sa atin. Ililigtas tayo sa anumang panganib. Ililigtas tayo sa anumang kapahamakan. Mga minamahal, sapagkat yung favor ng mahal na Panginoon ay nasa atin. Yan po yung malaking kakaiba sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Once you are serve the Lord, mga minamahal, you are in the hands of the Lord. It is safe and sound, secured, mga minamahal, kapag tayo po ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kakaiba ng mga taong hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sila po'y mga minamahal kapag sila po'y dumanas ng kapahamakan, dumanas ng panganib, dumanas ng disgrasya, dumanas ng sakuna, mga minamahal, walang Diyos na mag-iingat sa kanila. Samantalang tayo na mga umiibig sa Diyos, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, mayroong Diyos na mag-iingat sa atin. Napakaraming mga buhay ng mga testimonies, mga minamahal, sa ating ministeryong ito, na sila po ay mga minamahal nasa panganib na, nasa kapahamakan na, nasa disgrasya na, ngunit nagugulat sila na andyan po yung intervention ng mahal na Panginoon, yung pag-iingat, yung pagproteksyon ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay manatili sa gawain ng ating buhay ng Diyos, sapagkat kung tayo po ay mananatili sa kamay ng mahal na Panginoon, palagi tayong dadalo, palagi tayong mananalangin, palagi tayong magbabasa ng Biblia, magpupuri sa mahal na Panginoon, gaganap tayo, mga minamahal, lalakad tayo ng may kabanalan, gaganapin natin ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. It means, mga minamahal, nais nating manatili sa presensya ng Diyos, nais nating manatili sa mga kamay ng ating mahal na Panginoon. Pagkat kapag ikaw ay mahulog, mga minamahal, sa kamay ng Diyos, sasaluhin ka ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. At kapag ikaw ay nasa kamay na ng kaaway ng Diyos, ang buhay mo ay magiging magulo. Ang buhay mo ay magiging miserable. Ang buhay mo ay magiging, mga minamahal, masalimuot. Ang buhay mo, mga minamahal, ay mailalagay sa alanganin na kalagayan. Buhay na walang katiyakan, buhay na walang kasiguruhan, buhay na magulo, buhay na masalimuot. Isang buhay, mga minamahal ko, na walang Diyos. Aangkinin mo ang lahat ng bagay, ngunit hindi ka masaya. Kakaiba ang buhay kapag ikaw ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ating key verse, mga minamahal. Following verse, basahin po natin, mga minamahal, from the book of Luke chapter 8 verse 1. Ito pong si Mary Magdalene, isa po itong mga minamahal naging disciple ng ating pinakamamahal na Panginoon. But before, sabi ng banal na Biblia, siya po, minamahal ko, ay pinapanahanan ng mga minamahal 7 unclean spirit. Ito po yung buhay ng mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. 7 mga minamahal maruruming espiritu, 7 mga karumal-dumal na espiritu ang nananahan sa kanya. So just imagine, think of it, mga minamahal. Kapag ang isang tao ay panahanan ng 7 masasama at maruruming mga espiritu, mga karumal-dumal na espiritu, ano kaya ang magiging takbo, minamahal ko, ng kanyang buhay kung ang nananahan sa kanya, ang nagahari? Ito po yung, mga minamahal, ating key verse, sapagkat nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Panginoon. Dahil kung mahulog ka sa kamay ng Diyos, mga minamahal, ikaw ay paghaharian ng masamang espiritu. Kapag mahulog ka sa kamay ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Ikaw ay paghaharian ng kanyang banal na presensya. Kakasangkapanin ka ng mahal na Panginoon para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaluwalhatian. Kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos, ikaw ay magiging daluyan ng kanyang salita, ikaw ay magiging daluyan ng kanyang kaluwalhatian, gagamitin ka ng Panginoon. Pero pag mahulog ka sa kamay ng Diyos, ay gagamitin ka rin, mga minamahal ko, ng kaaway. Kaya si Mary Magdalene, before siya makakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi siya ordinaryong babae, sapagkat imagine, 7 masasamang espiritu
ang naghahari, minamahal ko sa Kanya. From the book of Luke chapter 11, or Luke chapter 8 rather, verse 1, after verse 2, and it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. Habang siya po ay nangangaral, siya po ay nag-evangelize, mga minamahal, sa pinasok po niya yung mga barangay, pinasok po niya yung mga cities, pinasok po niya yung mga village, mga minamahal, at kasama po niya yung 12 disciples, mga minamahal. In verse 2, and a certain woman which had been healed of evil spirit and infirmities, Mary called Magdalene, out of them went, mga minamahal, 7 devils. Lumabas yung masamang 7 espiritu sa Tagalog. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, siya ay naglalakad sa mga bayan, mga minamahal, sa mga nation, sa mga nayon, sabi ng Biblia, ipinangaral at dinala ang mabuting balita, that is good tidings, glad tidings ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12. Sa verse 2, at ang ibang babae na pinagaling ng masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na nasa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Kapuri-puri ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin mo kung gaano kasama si Mary Magdalene. Ito pong si Mary Magdalene, ang kanya pong trabaho, she was a prostitute. Siya po ay isang babaeng mababang lipad, kalapating mababa ang lipad. Ibig sabihin, mga minamahal, siya po ay naging isang bayarang babae. At mga minamahal, ang naghahari sa kanya, ubod siya ng sama sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang katawan, mga minamahal, ay pinananahanan ng 7 masasamang mga espiritu. Ito po yung mga minamahal buhay ng mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, magugulat ka, babaguhin ka ng Panginoon. Dati-rati kang lasinggero, yan ay demonyo ng pagiging lasinggero. Dati-rati kang magnanakaw, yan ay demonyo ng pagiging, that is bad influence of evil spirit, bad spirit, mga minamahal, pinapanahanan ka ng masamang espiritu, kaya ka nagiging masama. Actually, wala namang taong isinilang, minamahal ko, na masama. Start from the very beginning, ang bata isinilang, hindi yan marunong magmura, hindi yan nag-iisip, mga minamahal, ng masasamang kaisipan. Pero habang lumalaki ang bata ay pinapanahanan ng masamang espiritu, minamahal. Kaya magugulat ka na lang, mga minamahal, bata pa siya, pero nakakagawa na siya ng kasalanan dahil yung masamang espiritu na naghahari sa kanya, mga minamahal, ito po yung nag-i-influensya sa kanya. Ito yung nagtutulak sa kanya magnakaw, nagtutulak sa kanyang pumatay. Yan po yung masamang espiritu ng pagpatay, masamang espiritu ng pagnanakaw, masamang espiritu, mga minamahal ko, ng paggawa ng krimen. Yan po yung masasamang espiritu na naghahari sa tao. Pagpatay, pagnakaw, maraming holdupper, kidnapper, killers. Yung masasamang espiritu na nananahan sa kanila, yun ang nagtutulak sa kanila para gumawa ng kasalanan. Kagaya ni Mary Magdalene, she was a prostitute before na nakilala niya ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, isa po siyang pinagpala dahil siya po ay mga minamahal tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Kasama ng mga 12 apostles, marami silang mga disciples, mga minamahal, tinanggap niya ang ating mahal na Panginoon sapagkat siya po ay nahuli, mga minamahal, caught in the act, na siya po ay nananapaw, nagpapanapaw, mga minamahal. At alam po ninyo, dahil po sa kanyang bigat ng kasalanan, siya po ay inarap sa ating mahal na Panginoon ng mga paraseo, ng mga eskriba, ng mga tao. At sinabi nila, Panginoon, ang babaeng ito ay aming nasumpungan sa akto na siya po'y nagkakasala ng pagkakasalang pangangalunya. Sabi nila, ayon sa batas ni Moses, kapag kayo ay makahuli ng isang babaeng maaktuhang nangangalunya, siya po ay ilabas ng syudad at siya po ay batuhin hanggang siya po ay mamatay. Ang mahal na Panginoon ay hindi sumagot, mga minamahal ko, sa kanilang akusasyon kay Maria Magdalena. Inulit po nila sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang mahal na Panginoon ay nagsabi, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, ang siyang unang pumulot ng bato at batuhin ninyo ang babaeng ito. Mga minamahal, ni isa sa kanila ay walang
pumulot, mga minamahal ng bato. Why? Because all of them are committed of sin. Lahat tayo ay nagkasala. Sabi ng Biblia, no one righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga po, hindi tayo pwedeng humatol sa ating kapwa dahil mga minamahal, pinatawad din tayo ng mahal na Panginoon. Only God can judge. Tanging ang mahal na Panginoon lang ang makakahusga sa tao. Tayo, mga minamahal, tayo po ay hahatulan lang din. Wala tayong karapatang humatol sa ating kapwa sapagat ang Panginoon siya, mga minamahal, lamang ang natatanging may kapangyarihan upang humatol kanino man. Ngunit ikaw, ano ka man, sino ka man, ano man ang kalagayan mo sa church, wala kang karapatang humatol, minamahal ko, sa iyong kapwa. Only God can judge anyone. Tanging ang mahal na Panginoon lang ang makakahatol kanino man. At ang sabi ng Biblia, isa-isa silang nag-alisan mula bata hanggang pinakamatanda. Why? Because all of them are committed of sin. Lahat sila, they are guilty of sin. Alam nila na sila ay sinners. Alam nila na sila ay makasalanan. At isa-isa sa kanila ay umalis, sabagat alam nila na sila ay makasalanan, mga minamahal. Ang babae, mga minamahal, ay naandyan. Sabi niya, babae, hindi rin kita hatulan. Makita niyo, mga minamahal, even God, meron siyang kapangyarihan para hatulan ang sino man. Pero at that very moment, ang mahal na Panginoon ay hindi humatol doon sa babae. Ang sabi ng mahal na Panginoon, stand, go and see no more. Humayo ka, sabi ng mahal na Panginoon. At huwag nang magkasala. Binigyan niya ng pagkakataon ng tao, mga minamahal, yung babae na yun. Kaya si Mary Magdalene, nakita po niya yung kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Siya po'y tumanggap sa mahal na Panginoon. Kahit sa naraw ng Panginoon siya'y sumasama, nangangaral sila. Tinanggap niya, mga minamahal ko, ang ating buhay ng Diyos. That's why, ng kanya pong tanggapin ng mahal na Panginoon, lahat ng 7 unclean spirits na nasa kanya, ito po ay lumayas, mga minamahal, lahat ng mga marurumi, mga minamahal, mga abominable spirit na karumal-dumal na espiritu na imagine 7 karumal-dumal na espiritu ang naghahari sa kanya. Ito'y pinalayas ng mahal ng Panginoon. Kaya makita mo, kapag maglingkod ka sa mahal ng Panginoon, tanggapin mo ang kanyang banal na salita. Minamahal, at magpubutismo ka sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Patuloy kang umaten sa gawain ng Diyos. Mga minamahal, dito bakla, tumboy, yung espiritu ng pagkabakla, mga minamahal, espiritu ng pagkatumboy. Walang rehabilitation dyan, mga minamahal. Yung drugs, kapag addict ka sa drugs, mga minamahal, marijuana, shabu, anumang uri ng drugs, ay merong rehabilitation. Pero yung bakla, yung tomboy, walang rehabilitation dyan. Mga minamahal, kahit anong bugbog pang gawin mo dyan. Mga minamahal, kahit anong parusa ang gawin mo dyan. Hindi na yan magbabago. Mga minamahal, only God's miracle can change that life. Tanging, mga minamahal, kapangyarihan lang ng mahal na Panginoon ang magmimilagro para mabago ang buhay ng tao na yan. Sapagkat hindi po biro ang maging bakla, hindi po biro ang maging tomboy, mga minamahal, ngunit magtataka ka dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang Diyos dito ay makapangyarihan, ang Diyos dito ay buhay, ang Diyos dito ay totoo. Mga dati-rating bakla, imagine, si swimsuit na, 1-piece, 2-piece, mga minamahal, talagang nagmi-makeup, mahabang buhok, hindi mo talaga mapagkakamalang lalaki, talagang babaeng babae, minamahal. Ngayon, may mga kapatiran kami na dati-rating bakla, ngayon ordained preacher na, mga minamahal. Beloved Kuya Rap Blanco, mga minamahal, ngayon ordained preacher na. Imagine, dati-rating bakla, mga minamahal, ngunit binago ng mahal na Panginoon. May asawa na po siya ngayon, meron na po siyang mga anak, pinagpala ng ating buhay na Diyos. Ilang mga kapatiran namin, may kapatiran nga kami na dati-rati before, hindi pa sila nakakakilala sa mahal na Panginoon, pareha silang tomboy, nagkaroon sila ng relasyon, mga minamahal. Mahabang panahon na nagkaroon sila ng relasyon. Ang isa ay nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nung siya po'y makakilala sa Diyos, dinala niya yung dati niyang kapwa-tomboy, mga minamahal, at sila'y dumalo sa gawain ng ating grabing milagro ng Diyos, di ba?
Mga minamahal, sila po'y parehas dumalo sa gawain. Nalaman nila na ang tomboy itatapon sa impyerno. Ito po ay pinaghaharian ng demonyo, kaya sila naging tomboy. Nung sila'y patuloy pong dumalo, ang kanilang puso na pagiging tomboy, ito po'y binago ng mahal ng Panginoon. Naging tunay na po silang babae. Ang isa ay nag-asawa, ang isa ay nag-asawa. Ngayon, parehas po silang ginagamit sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang milagro ng Diyos. Kaya makita mo, dati-rating adik, binabago ng Panginoon sapagkat yung espiritu ng pagiging adik, pinapalayas ng Diyos. Dati-rating kriminal, dati-rating mamamatay tao, dati-rating ex-convict, dati-rating hide killer, dati-rating mga minamal kidnapper, dati-rating snatcher, masamang uri ng tao, ngayon binago ng mahal na Panginoon. Bakit? Yung masasamang espiritu na nag-iimpluwensya sa kanila para magkasala ay pinalayas ng Panginoon. At ang naghahari sa kanila ngayon ay espiritu na galing sa ating buhay na Diyos. That's why, mga minamahal, na-transform sila in inner appearance, outward appearance. Makita mo yung transformation, makita mo yung pagbabago sa kanilang the way na magsalita sila, the way na magdamit sila, the way mga minamahal na kumilos sila, the way na makisama sila. Magtataka ka kung papaanong mga minamahal sila ay nagbago. Mga minamahal, yan po ay kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Dahil yung masasamang espiritu sa kanila, mga minamahal, ay lumayas kagaya kay Mary Magdalene. Imagine, 7 and clean spirit. Mga minamahal ang lumabas sa kanya. Ito po kayang mga mamamatay tao nating mga kapatiran, dati-rating ex-convict, dati-rating hide killer, binabayaran kagaya kay beloved brother Mario Istose. Minamahal, binabayaran ng ilang libo, 40,000, 50,000, papatay siya ng tao, mga minamahal, for the cost of money. Imagine, mga minamahal, ilan ang kanyang pinatay. Wala siyang takot pumatay. Pumapatay siya ng tao na parang manok lang. Kinikitilan niya ang buhay. Which is, mga minamahal, ang pagpatay ng tao yan, immoral. Mga minamahal ko na kasalanan. Tao siya ng politician. Kapag ang politician, mga minamahal ko, ay may kalaban at alam niyang tagilid ang kanyang posisyon, mga minamahal, pinapapatay niya. Ganun ang buhay ng ating beloved brother Mario Istose. Beloved brother Andy Burabien, kasama ko po sa dako ng Tacloban. Hired killer sa dako ng mga minamahal Cavite. Pumapatay ng tao, talagang kilala po siya doon. Ngunit mabait ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, instead ng baril ang dala, Biblia ang dala. Mga minamahal, binago ng Diyos. Dahil yung evil spirit na naghahari sa kanila, kaya nga po sabi ng Biblia, mga minamahal, a man without spirit of Christ, he is none of his. Ang sinumang taong walang espiritu ni Kristo ay hindi pag-aari ni Kristo, sapagkat kapag hindi espiritu ng Panginoon na naghahari sa iyo, ang naghahari sa iyo ay espiritu ng demonyo, espiritu ni Satanas, mga minamahal. Kaya hindi ka kailanman magiging pag-aari ng mahal na Panginoon, dahil ang nag-ahari sa iyo, ang nag-aari sa iyo ay ang masamang espiritu na galing sa demonyo, masamang espiritu na galing kay Satanas. Magiging pag-aari ka lang ng Panginoon kung ang espiritu ng Diyos ang siyang mag-ahari sa iyo. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, without Spirit of Christ, mga minamahal, hindi po tayo pag-aari ng ating. A man without Spirit of Christ, he is none of his. Hindi po siya pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya pinagpala po si Mary Magdalene dahil natagpuan po niya ang totoong Diyos. Natagpuan po niya ang totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. At dito yung evil spirit ay nawala sa kanya. From the book of Luke chapter 11 verse 24. Following verse 26, supporting verse po natin sa ating pinag-aaralan. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through the dry places, seeketh rest, and finding none, he said, I will return unto my house whence I came out. And when he cometh, he findeth it swept and garnished. Then goeth he and taketh to him 7 other spirit more wicked than himself, and they enter in and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. Sa Tagalog, pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig at tumahanap,
mga minamahal ng kanyang kakapahingahan. Ito na po yung mga Kristiyanong pagkatapos tumanggap sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, lalayas yung masamang espiritu sa inyo. At alam po ninyo, mag-a-attempt po itong bumalik. At kung sa kaniyang pagbalik, minamahal, ikaw ay nananatili sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po siya makakapasok muli sa puso mo, sa isip mo para maghari muli at itula ka sa pagkakasala. Dahil mainit kang naglilingkod, palagi kang nananalangin, palagi kang dumadalo, palagi kang nagpupuri. Ngunit kung pabayaan mo ang iyong relasyon sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, at pagka hindi siya makasumpong ng kanyang lugar na dapat kapahingahan, ay sinasabi niyang, babalik ako sa aking bahay na aking nilabasan. At pagdating niya, ay masumpungang walis na at nagagayakan. Siyempre, pagdating niya, mga minamahal, naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, maayos na ang buhay mo, okay na ang takbo ng buhay mo, mga minamahal, nagawa mo ng kalooban ng Panginoon. Sa verse 26, ngunit kung magkagayo, yumayaon siya. At sa kanyang paglisan, siya po'y aalis. Makita niya na malinis na, magsasama siya ng 7 pang masasamang espiritu, mga minamahal, na lalo pang mas masama sa kanya, at sila'y magsisipasok at magsisitahan doon, at magiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon. So maliwanag ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na kapag tayo po ay tumanggap sa mahal na Panginoon, lalabas sa atin ang masasamang espiritu, kagaya kay Mary Magdalene. 7 unclean spirit ang lumabas sa kanya. Ngunit sabi ng Biblia, kapag hindi na tayo maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi na tayo maging tapat sa paglilingkod sa Kanya, yung lumabas na masamang espiritu, kung isa man yan, ay mag-iimbita pa ng 7, mga minamahal. So magiging 8 na silang lahat. E papaano, mga minamahal, kung 3 espiritu ang lumabas sa iyo? Mag-iimbita sila ng tagpi-7, mga minamahal. Magiging 21 unclean spirit na ang maghahari sa iyo. Paano kung 4 na masasamang espiritu ang lumabas sa iyo, at sa kanilang pagbalik silang 4 mag-iimbita ng another tagpi-7, mga minamahal? Sapagkat meron pong taong pinagaharian, mga minamahal ko, ng bata-batalyon na masasamang espiritu. Kagaya ng sinabi ng Biblia, mga minamahal, isang masamang tao na siya po ay kinadinahan at ikinadena siya doon sa sementeryo, mga minamahal. Pagdaan ng ating mahal na Panginoon, siya po ay nagsisigaw, mga minamahal. Kanya pong kinukutya, kanya pong pinagsasabihan ng masasamang wika ang ating mahal na Panginoon. Ngunit ang Diyos, mga minamahal ko, ay nahabag sa kanya. Siya po ay ipinanalangin, mga minamahal. Ang sabi ng masamang espiritu, kung kami lalabas, pahintulutan mo kaming pumasok sa mga baboy. Kaya nung ipanalangin ng Panginoon, mga minamahal, sila po ay batalyon na masasamang espiritu, mga minamahal, na nandoon sa loob ng tao na yon. Nung lumabas, mga minamahal, yung masamang espiritu, sila po ay lumipat, mga minamahal, doon sa mga baboy, sapagkat ito pong mga evil spirit na ito ay lumilipat po ito, mga minamahal. Kaya nga po, ito po ay lumipat sa mga baboy, at ang mga baboy na yon na pinasukan ng mga minamahal, maraming masasamang espiritu, ito po ay tumalon, mga minamahal ko, sa pampang. Kaya ang mga baboy na ito ay namatay, mga minamahal. Meron pong mga taong pinagharian ng maraming spirit. Ito pong kay Maria Magdalena. Imagine, kababae niyang tao, pero 7 unclean spirit ang nananahan sa kanya. Lalo na siguro yung mga lalaking, mga pusakal, mga kriminal, yung mga taong mamamatay tao, mga minamahal. Hindi lang siguro 7 na masasamang espiritu ang naghahari. Kagaya ng halimbawa, kleptomania ka, mga minamahal, mahilig kang gumalaw ng mga bagay na hindi sa iyo. Yan po ay kleptomaniac. Yan po ay isa sa mga evil spirit na naghahari sa iyo. Ngunit ikaw ay palamura, mahilig kang, mga minamahal, magsalita ng malalaswang mga pananalita. Yan ay isa sa masamang espiritu. Ikaw, mga minamahal, ay adik, masamang espiritu ng pagka-adik, marami kang bisyo. Maraming espiritu ang posibleng naghahari sa iyo. Ngunit kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, lahat ng yan ay lalayas. Magpakainit ka lang. Dumalo ka lang palagi. Dahil kapag hindi ka na dumalo, hindi ka na
manalangin, hindi ka na makipagrelasyon sa Panginoon, hindi mo na ipagpatuloy ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, yung masasamang espiritu na lumayo sa iyo ay babalik uli iyan sa iyong katawan at mag-iimbita pa ng mga minamahal tagpipito. Ibig sabihin kung isa, mag-invite ng 7. At hindi lang po yun. Sabi ng Biblia, mas masasama pang mga espiritu. Kaya huwag kang magulat kung naglilingkod ka ngayon at mag-backslide ka. Kapag tumalikod ka na sa Panginoon, lalo kang magiging masama. Yan po ang totoo, mga minamahal. Ngunit sabi ng Biblia, hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon sa mga taong ito na tumatalikod sa Kanya. 2 Peter chapter 2 verse 20 after verse 22. For after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome the later and is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true Proverbs. The dog is turned his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Sabi ng Tagalog, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkakahawa ng sanglibutan sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo ay muling mahalubihan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa mga nung una. So makita mo, pagkatapos mong makilala sa mahal na Panginoon, muli ay bumalik ka sa mga karumihan, sa kasalanan, lalong magiging masama ang buhay mo kaysa sa nung una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katwiran. Mas mainam pa, mga minamahal, yung hindi mo na lang nakilala ang Diyos, hindi ka na lang nakarinig ng gospel. Mga minamahal, dahil may pagkakataong ka pang maligtas, then syempre hindi mo alam. Walang nagsabi sa iyo, walang nangaral sa iyo. Kaya nga po, yung mga magulang natin, mga ninuno natin noon, na hindi po nahasikan ng salita ng Diyos, walang nakapag-preach sa kanila, walang nakapag-share sa kanila, walang nangaral sa kanila ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, at sila po ay namatay, may pagkakataon pa silang maligtas. Pero ikaw na nakakilala, ikaw na nakarinig, ikaw na hinayuan, ikaw mga minamahal na winalihan ng ebanghelyo at salita ng Panginoon, ngunit binaliwala mo, hindi mo binigyan ng halaga ang salita ng Panginoon na iyong napakinggan, mas mainam pa daw na hindi mo nakilala ang daan ng Panginoon kaysa nakilala mo ang daan ng katwiran at pagkatapos nito, mga minamahal, ikaw ay tatalikod sa banal na utos na ibinigay ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Sabi ng Biblia, ikaw ay katulad nangyari sa kanilang ayon sa Kawikaan. Sila'y nagbalik muli, sabi ng Biblia, nagbabalik sa muli ang aso sa kanyang sariling suka at naglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan na, mga minamahal. Ito po yung nakakalungkot na pagkatapos kang tumanggap ng bautismo sa ating mahal na Panginoon, pagkatapos mong tanggapin ang biyaya ng kaligtasan, ng katwiran ng mahal ng Panginoon, tatalikod ka sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka nadadalo, hindi ka nasasamba, hindi ka na magpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, at babalik ka sa bisyo, babalik ka sa kahilayan, babalik ka sa mga malalaswang mga gawain. Sabi ng Biblia, wala kang pagkakaiba. Kahalintulad ka ng mga baboy na pagkatapos linisan at hugasan mula sa putikan, ay babalik, mga minamahal ko, sa lubluban. Para ka lang isang aso na pagkatapos sumuka, muling kakainin ang kanyang suka. Napakarumi, napakarumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ikaw ay muling babalik. Ito po ay inhalimbawa ka sa isang aso na pagkatapos sumuka ay muling kakainin ang kanyang isinuka. Kaya sabi ng Biblia, hindi nalulugod ang Panginoon sa mga Kristiyanong tatalikod at lalayo, mga minamahal ko sa Kanya. Hindi po natutuwang mahal na Panginoon. Mas lalong magiging masama. Kaya huwag kang magtaka kung dati-rati hindi ka ganyan, ngayon na tumalikod ka na ay ubod ka na ng sama, mas masama ka pa kaysa sa una, sapagkat yun ang nakasulat sa Biblia, mga minamahal, magiging masama kang uri ng tao
mga minamahal, kaysa sa una. Bakit? Mga minamahal, yung isang espiritu na lalabas sa iyo, mag-iimbita ng another much worse, mga minamahal, mas masama pang mga unclean spirit, mga minamahal, kaysa sa una. Paano kung 2, 3, 4, 5? So 5 times 7, 10 times 7, mga minamahal. So magkaroon ka ng 70 unclean spirits sa katawan mo na naghahari sa iyo, talagang ubod ka ng sama. Yun po ang ibig sabihin ng banal na Biblia. Kaya tayo pong mga naglilingkod, manatili tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon, manatili tayong dadalo sa gawain ng Diyos para sa ating mga kapatiran in abroad na hindi po kayo nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Meron po tayong live streaming, meron po tayong mga live webcast sa mga different outreach natin, mga minamahal, sa Cagayan. Meron tayong live webcast sa dako ng Cebu, sa dako po ng Pampanga, mga minamahal, sa dako ng Baliwag. Marami na po tayong mga live streaming ngayon. Pipili na lang po tayo kung saan tayo manunood, mga minamahal, ng mga programa. Pero syempre, taga rito po tayo sa Zamboanga, mga minamahal, piliin po natin ang manood sa ating mga programa, mga minamahal ko sa dakong ito. Amen? Purihin at luwalhatiin ng Panginoon. Sumalaya tayong, hindi man tayong makadalo, meron tayong mga live streaming sapagkat nung unang panahon, hindi po pinapayagan ng mga pastor ang mga kapatiran na mag-abroad patungo ng ibang bansa sapagkat wala pong mga gawain pa sa Singapore, wala pa pong gawain sa Taiwan at that time, wala pa pong gawain sa Malaysia, wala pa pong gawain sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayon, mga minamahal, almost 20 to 30 outreaches na po, mga minamahal, in abroad sa ibang bansa na mayroon na po tayong gawain. Plus, yung ating pong mga live webcast pa. Kung ikaw ay nasa barko, meron kang laptop, meron kang cellphone, pwede kang makapanood, mga minamahal ko, ng mga live preaching, ng mga preacher, live mga minamahal, live streaming sa ating pong mga banal na gawain. So, hindi na po magiging way, mga minamahal, na hindi ka makipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Sa magitan po ng ating pong mga live streaming, mga minamahal, ay pwede mo nang mailapit ang sarili mo sa ating mahal na Panginoon. Yan po ay applicable sa mga kapatiran nating in abroad na wala pong gawaing mapuntahan. Pero kung nandito ka naman sa Pilipinas, nandito ka lang sa Zamboanga, hindi ka dadalo ng linggo dahil magla-live streaming ka lang, mga minamahal. Hindi ka dadalo ng Wednesday dahil sasabihin, magla-live na lang ako. Hindi ka dadalo ng Biyernes dahil may live streaming. Hindi po yan applicable sa atin, minamahal. Sapagkat merong gawain naman. Iba kasi yung nagla-live streaming ka lang. Hindi ka makafocus. Hindi ka makapag-concentrate, mga minamahal, maraming mga disturbance, mga minamahal, madistorbo ka sa daos ng gawain kapag ikaw ay naandun lang sa bahay, nagla-live streaming ka. Pwede ka ngang, mga minamahal, magputol ng kuko habang nagla-live streaming ka. Pwede ka ngang maglagay ng snack, tinapay, juice sa harapan mo habang nagla-live. Hindi yun ang pagsamba. At saka na po ninyo, mga minamahal, that is fellowship. Salamat sa mahal na Panginoon, siguro kalooban ng Diyos na mai-discuss natin ito. Mga minamahal, yung word na fellowship, mga minamahal, sapagkat kapag naandyan ka lang sa bahay, ang tawag sa iyo ay templo. Individual temple. Ako, nandun ako sa bahay namin. Brother Aljo, nandun sa bahay nila. Hiwa-hiwalay tayo, walang gawain. Ang tawag sa atin is temple. Individual yan eh. Templo ka, nandun ka sa bahay mo, nasa opisina ka, pero Kristiyano ka. Ang tawag sa atin ay templo. Ngunit kapag daos ng gawain, ang tawag sa atin ay church. Hindi na po tayo tinatawag na templo. That is spiritual gathering. Kaya may fellowship. Sabi ng Biblia, mga minamahal, may assembly. Sabi ng Bible, not forsaking the assembly. Huwag nating pabayaan yung pagkakatipon. Ikaw nasa bahay ka lang. Pagkakatipon ba yan? Ikaw lang mag-isa dyan? Oo, nanonood ka live. Pero iba yung pagkakatipon dahil bababa ka ng bahay, sasakay ka ng sasakyan. Kung maulan, mauulanan ka. Kung mainit, may sakripisyo. Grabing sakripisyo before ka makarating doon sa ating bahay-sambahan. That is fellowship. That is assembly. Pagtitipon ba, mga minamahal, galing ka, gaya ngayon, mga minamahal, meron tayong spiritual activities bukas sa dako ng Maynila, mga minamahal, sa dako ng Amoranto Sport Complex. Ang iba ng mga taga Luzon, pumunta, mga minamahal, taga Visayas, pupunta ng Luzon. Yung ibang taga Mindanao, pupunta ng Luzon. Yung taga ibang bansa, pupunta, mga minamahal ko, ng Amoranto. Araw ng bukas, magkakatipon. That is spiritual gathering, special gathering. Pagkakatipon ba, mga minamahal? Pero kung nasa bahay ka lang,
hindi po matawag nating assembly yun. Hindi natin matawag fellowship yon kung nanonood ka lang ng live streaming. Lalo-lalo na kung malapit ka lang sa gawain. Ilang sakay lang, 2 sakay lang, mga minamahal. Hindi naman ganon kalaki ang pamasahe. Tapos hindi ka dadalo sa gawain dahil magla-live streaming ka lang. Mga minamahal, hindi ka rin kalugdan ng ating mahal na Panginoon. Kasi may gawain eh. Kaya yung purpose ng live streaming, ito po ay applicable para sa mga kapatiran nating malalayo na hindi po makadalo. Nasa barko, nasa isang bansa, mga minamahal, na wala pa tayong gawain. Nasa isang lugar, mga minamahal, na wala pa tayong gawain. Applicable yung ating live streaming. Pero kung nasa lugar ka naman na meron namang gawain araw ng linggo, hindi ka kalugdan ng Diyos kung magla-live streaming. Not unless siguro, kung hindi ka na makalakad, not unless siguro kung hindi ka na makatayo, dahil nahihirapan ka na, physical condition, meron kang illness, mga minamahal, meron kang karamdaman, meron kang sakit, posible siguro, minamahal ko na pwedeng i-apply yon mga minamahal, dahil hindi ka na makalabas. Pero kung malakas naman ang katawan mo, may sapat ka namang pamasahe, mga minamahal, may sapat kang oras, meron kang sasakyan, at ikaw ay magla-live streaming lang, mga minamahal, hindi po yun pwede. Hindi po yun applicable. Dalo tayo sa gawain ng iba kasi ang nandito ka mismo sa church. Ramdam mo, mga minamahal, yung grabing presensya ng mahal na Panginoon. Buhay. Dahil ikaw ay, mga minamahal, dumalo sa gawain. Nagkaroon ka ng fellowship from temple to church. Mga minamahal, sapagkat kapag tayo, kaya nga sabi ng Biblia mga minamahal sa Ephesians, na kukunin ng mahal na Panginoon yung kanyang church without spot and without wrinkles, without blemish. Yung church niya, mga minamahal, ibig sabihin, yung mga Kristiyanong nagkakatipon. Kaya, babalik ang mahal na Panginoon sa panahon po ng gawain. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, 5:27, mga minamahal. Tama po ba yung bersikulo na sinabi ko? Tingnan po natin. Minsan kasi may mga bersikulong hindi na natin nagagamit, kaya nakakalimutan natin. Yung Ephesians na yan, mga minamahal, dyan nakasulat yung mga minamahal ko, pakicheck nga, kindly sa ating screen. Ang sabi po dyan, yung church, yung heavenly church, yung true church, ay kukunin. Mga minamahal, 5:27. Salamat sa Panginoon, naalala pa natin. That, ang sabi ng Biblia, that He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkles and such things, but that it should be holy and without blemish. Yan ang kukunin ng Panginoon upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis, walang kulubot, anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kukunin ng Panginoon yung kanyang church. Ngayon, mga minamahal, that is araw ng pagkakatipon yan dahil ang templo, mga minamahal, ay na-unite every time na tayo po ay may gawain. Wednesday, Friday, Sunday. Kaya malaki po ang possibility na ang Diyos ay babalik during ng gawain, minamahal. Paano kung nagla-live streaming ka lang sa bahay ninyo at wala ka sa church? Which is na hindi po yun applicable, mga minamahal, kung ikaw ay may kapasidad namang dumalo. Kagaya ng sinabi ko, yan po ay applicable lang na tayo po ay manood ng ating live streaming. Kung tayo po, minamahal ko, ay nasa abroad, nasa ibang bansa tayo, wala tayong gawain doon, wala tayong madaluhan, talagang expensive masyado, magastos masyado, at hindi kaya ng ating kapasidad, okay lang po yun. Or, meron po kayong sakit, meron po kayong nararamdaman, hindi po kayong makatayo, kayo po ay nahihilo, mahina pong inyong katawan, okay lang po yun na mag-live streaming tayo. Pero kung kaya naman natin, mga minamahal, dumalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat doon, mga minamahal, nagkakatipo ng templo at ito'y nagiging church. Ang kukunin ng Panginoon, mga minamahal, tingupit, hindi templo, church. Kaya pag-isipin natin, yan po ay wisdom, mga minamahal, na bigay ng mahal na Panginoon. Hindi templo ang kukunin. In Ephesians 5:27, hindi templo ang kukunin ng Panginoon. Church. Ibig sabihin, ang templo ay nagkakatipon, mga minamahal, at doon tayo kukunin ang ating mahal na Panginoon. At mga minamahal ko, sa mga oras na ito, tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala pong ibang mainam na kailangan natin gawin.
kundi ang manatili sa gawain ng ating buhay na Diyos. Patuloy na pagdalo, patuloy na makipagrelasyon sa mahal na Panginoon upang mga minamahal, ang banal na Espiritu ang siyang manatiling maghari sa ating mga puso. Dahil kung hindi na po tayo dadalo, hindi na po tayo maglilingkod, magigrieve ang Holy Spirit, aalis ang Holy Spirit. Siyempre, kapag ikaw ay bumalik na sa bisyo, ikaw ay magiging marumi uli. Bumalik ka sa kahilayan, ikaw ay magiging marumi uli. Bumalik ka, mga minamahal ko, sa mga malalaswang mga gawain, ikaw ay hindi na magiging malinis. At sabi ng Biblia, kailanman ang Espiritu ng Panginoon ay hindi nananahan sa templong marumi, sa templong hindi banal, sa templong hindi nahugasan. Kapag umalis ang Holy Spirit, ang papalit dyan ay evil spirit, masamang espiritu. Kagaya ng sinabi ng Biblia, 7 unclean spirit ang lumayas, mga minaman, lumabas kay Maria Magdalena. Ganon din po yan sa atin. Babalik yung masamang espiritu at mag-iimbita pa ng mas masasamang mga espiritu. Kaya't magiging mas masalimuot lalo ang buhay mo kapag tumalikod ka sa mahal na Panginoon. At manatili sa Diyos. Kayo pong hindi pa naglilingkod sa Panginoon, maglingkod kayo sa Diyos upang kayo mapalaya sa magitan ng paghahari ng masamang espiritu. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating buhay na Diyos. Sumunod po kayo sa ating pananalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako'y kahabagan mo, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras dito. Linisin mo ang aking puso. Ugasan mo ako sa magitan ng banal na dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahan. Sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin para sa kanila. Mapagpalang ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kabagan mo ang aming mga kababayan, mahal na Panginoon. Bigyan mo silang pagkakataong makilala ka. Kasangkapanin mo ang ministeryong ito. Mahal na Panginoon, mga live streaming namin sinasagawa. Mahal na Panginoon, sa kahanginan. Mga miracle hour, mahal na Panginoon. Mga Bible study, mga krusada na kasalukuyang ginaganap at gaganapin pa lamang. Araw ng bukas, sa dako ng Amorantes Stadium, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga kababayan namin, mga kadalo na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Kabagan mo sila. Bigyan mo silang pagkakataong masumpungan ng biyaya at pagpapala na nanggagaling sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambahayan. Iligtas mo sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Have mercy on them, O Lord. Have mercy on them. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa oras nito. Unahin po natin ipanalangin ang ating mahal na pastor at pagkasunod po sa ating pong mga pangailangan. Kapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin ang dugtong na buhay. Ibayong kalakasan, complete recovery para sa aming minamahal na pastor. Kami nagpupurit, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa dugtong na buhay. Ibayong kalakasan na bigay mo sa aming mahal na pastor at maging sa 23 taong anibersaryo ng Talipa Office Mission, isang dakilang tagumpay ang ibinigay mo sa amin. Bisan ang pa'y pinatunayan mo na totoo kang Diyos. Pinatunayan mo na ikaw ay makapangyarihan, Diyos, kung paano mong iningatan ang mga apostoles. Ganun din ang aming malapastor kasama ng mga 12 prayer warriors. Mahal Panginoon, ipinakita po ng gawain ito ay nasa buong katotohanan na sinasamahan mo kami sa aming mga pangailangan. Ikaw ang pag-provide, patinili, financially, spiritually. Ikaw ang higit na nakakalam ng inasan ng aming puso. Sa pangalan ng Jesus, bless us, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga minamatay, pinumako sa panalangin sa ating mga karamdaman. Mga minamahal, inyo pong mga minamahal, hawakan po niyo ang ating mga plug screen. Dito may mga cellphone, hawakan po niyo screen ng ating cellphone. Mga minamahal, sumunod po kayo sa aking panalangin. Ano mang karamdaman ng Diyos ay magpapagaling. Ano mang problema ang Diyos ay maglulutas. Let us pray. Amang banal, Diyos dakila, kabagan mo po ang aming minamahal na mga kapatiran sa oras nito. Batin mo ang kanilang pangangailangan spiritual, maging sa mga karamdaman sa kanilang mga pisikal na katawan. Ikaw magbigay ng katugunan. Mahal na Panginoon, unat mo po ang mapagpalang kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo. Ano mang karamdaman o Diyos, ikaw ang magpagaling. Ano mang problema, Panginoon, ikaw magbigay ng kalutasan. Cast out right now in by the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang demonyo ng high blood, sakit sa ulo, anumang demonyong sipon o bulagnat, pawiin mo sa pangalan ni Jesus. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
Purihin po ang ating mahal na pagtuwalatin po ang ating dakilang Diyos. Muli, mga minamahal, ito po ang Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po, mga minamahal ko, ay gabi-gabi, every Saturday night hanggang Thursday night. Mga minamahal, ay tuloy-tuloy po ang ating programa mula po alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Minsan tayo po lumalampas ng oras, mga minamahal, at minsan naman tayo po nakakapagsimula ng mas maaga para po, mga minamahal, mas maayos nating maisagawa ang programa ng ating mahal na Panginoon. Kaya every 7 o'clock in the evening hanggang 8 o'clock in the evening, mga minamahal, tuloy-tuloy po ang ating programa. At araw ng bukas, araw ng linggo, ang ating pong banal na gawain, mga minamahal, habang sila po ay nagdadaos, mga minamahal ng 23rd Year Church, mga minamahal, Talipaw Peace Mission Anniversary sa Dako ng Maynila, ay magse-celebrate din po tayo, mga minamahal, dito po sa Dako ng Zamboanga, sapagkat ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Kung sila nagpapasalamat sa tagumpay, mga minamahal, ng misyon na ito, ay ganon din po, mga minamahal, tayo dito po sa Dako ng Zamboanga. Kaya araw po ng bukas, alas 10 po ang ating gawain, at tayo po ay matatapos alas 3 ng hapon. Ilan sa ating mga kapatiran from Ayala, sila po ay kasama natin araw ng bukas. At this coming, mga minamahal, October 22, upcoming church anniversary, 28th year church anniversary natin, this coming October 22, dito po sa Dako ng Tala, Lumbangan, Sunto, Tala, Lumbangan, mga minamahal, Zamboanga City. Lahat po ng ating mga nearby outreach from Malayan, mga minamahal, sa Dako ng Ayala, sa Dako ng Ipil, sa Dako ng Tungawan, at maging sa Dako po ng Imelda at Malangas. Wala po tayong gawain dyan, minamahal. Dito po ang gawain natin sa Zamboanga. Kaya't magsumika po kayong makarating para sama-sama tayong magbigay papuri at sumamba sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ang Diyos ang magpala, tayo po dumako sa ating closing prayer sa gabing ito. Pag-ingatan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa dakilang tagumpay na ibinigay mo sa amin. Mahal na Panginoon, stable po ang internet. Maayos po namin na isagawa, mahal na Panginoon, ang programang ito. Salamat sa paglalangis mo. Salamat sa iyong patnubay. Salamat sa iyong gabay. Hindi man po kami karapat-dapat, ngunit salamat kami ginagamit mo para may pahayag ang iyong dakilang ebanghelyo sa aming mga kababayan. Ang mga salitang ito na kanila napakinggan, nagbigay ng karagdagang karunungan, pangunawa at spiritual sa aming minamahal na mga kababayan. Patuloy mong buksan lang kalang mga puso, manatiling sumubaybay sa iyong banal na programa, mahal na Panginoon, gabi-gabi, O Diyos. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, bawat isa sa aming pagtulog, patulugin mo kami na mahimbing, ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain, bago sa aming pagpikit, ay kaluwalhatian mo, Panginoong Hesus, ang aming makita. Bukas ng umaga, muli mo kaming bigyan ng kalakasan upang bumangon at patuloy na papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Hesus, pagunang panalangin ng mga pastor, bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Puri ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mula sa ating studio, ating minamahal na technician, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po, minamahal ko, ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad, ang nagpapaabot sa inyo ng papuri at pagsamba ay natatanging sa ating mahal na Panginoong Hesus po lamang. God bless us all. Amen and amen. Lahat